umaga po. Sa lahat, Happy New Year sa atin! At bagong taon, bagong pagkakataon upang muling magbigay ng karangalan sa ating lungsod, bagong pagkakataon na makapaglingkod ng tapat at maayos sa ating mga mamamayan. So, it is a new year and this will be another opportunity to serve our people well. Tandaan po natin, anong challenge natin sa isa't isa? Ang challenge natin will always be to outdo ourselves. Ibig sabihin kung ano man ang nagawa natin ng 2025, hikitan pa natin yun. Galingan pa natin. Kung sa tingin natin, talagang nag-pursige tayo ng 2025, dagdagan pa natin yan ngayong 2026. Because we should never be complacent. We should never relax. Hindi pwedeng sabihin natin, okay, itong ginagawa ko. Dapat consistently and sustainably, ginagalingan natin parati para parating masaya ang constituents natin. Kasi pag pumasok sa isip natin na pwede na ito, okay na ito, yan po ang simula ng ating demise o yung tinatawag na pagkalugmok sapagkat masyado na tayo nagkukumpiyansa. At sa tingin ko po, yan ay pagkakamali ng marami. Kapag iniisip nila, okay na ito, yung ginagawa ko, pwede na ito, total, compliant naman eh. Huwag tayong mag-isip ng compliance lang, pwede na to, okay na to. Dapat iniisip natin yung mas higit pa sa dapat natin gawin. Kasi mas masarap yung pakiramdam na yung ginagawa natin talaga is more than what we're supposed to do. And that is a challenge to all of us. Tandaan natin, kahit walang nakatingin na department head, kahit wala si mayor, kahit wala yung supervisor natin, kahit mag-isa tayo sa ating mga lamesa, sa ating mga tanggapan, dapat kumpiyansa tayo sa sarili natin na ginagawa natin yung dapat natin gawin. So that's all I wanted to say this morning as we start 2026. Let us sustain and go beyond what we have done in the past 7 years. Since 2019 up to today, 7 years na makabagong San Juan. At lahat tayo ay bahagi ng ating makabagong San Juan. And as usual, kung saan ko pupunta, saan ako maabot, nakakasabi ko sa aeroplano, nakakasalubong ko sa ibang bansa, pag nakikita ko tayo, at sinasabi nila, Mayor, ang ganda na ng San Juan ngayon, ibang-iba na talaga. And this is something that I consistently experience. Everywhere yan. Minsan sa subway, biglang may Pilipino. Sa restaurant, may makakatabi ako. Nakikita nila, even in other countries, what we have achieved. So this should always be part of our local pride. Na pinagmamalaki natin tayo ay bahagi ng makabagong San Juan at nakikita ng mga mamamayan kahit sa ibang bansa ang pagbabagong ating naisasagawa sa ating mahal na lungsod. At ako po ay nagpapasalamat sapagkat nitong Christmas break, holiday break, ay nakasama ko po ang aking pamilya. Ang hirap din po bilang isang ama na pag hindi na kayo magkakasama. Ang makakaintindi sa akin, yung mga magulang o yung mga anak na hindi na ngayon magkakasama lahat because of different circumstances. So I am now experiencing that because my family is not always together anymore. So every opportunity I have to be with my family, I always maximize it. At dun sa announcement ko hapon sa akin pabalik, binanggit ko rin po that I'm thankful because my wife continues to be strong and healthy. So itong break ay ginamit namin pagkakataon upang magpatingin po siya sa kanyang doktor. At I'm happy to say that she remains to be strong and healthy. And by February 2026, next year, so by February, it would have been 7 years already mula nung na-diagnose sa aking asawa. At ito ay bagay na talagang pinagpapasalamat po namin bilang isang pamilya kasi mahirap po talaga kapag meron tayo mahal sa buhay na dumadaan sa ganitong klase mga pagsubok.